Magandang umaga mga katropa, nandito tayo ngayon sa San Jose del Monte, Bulacan, sa farm ng ating kaibigan na si Roswell Periol, ang may-ari ng Rap Game Farm. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Roswell Periol ng San Jose del Monte, Bulacan at owner ng Rap Game Farm. Nung unang magkilala tayo, hindi kita kilala as Roswell Periol. Mas kilala ka kasi sa Santa Monica as Tikoy. Bakit ka ba tinawag na Tikoy? Ayun, at kilala naman ako sa concert sa Tikoy kasi yun yung negosyo ko. Tapos yun, siyempre, nakilala nila ako doon sa Santa Monica na Tikoy ang tinatawag nila sa akin. So, simula noon, yun na ang binansag sa'yo, pinalayaw sa'yo. Oo, yun ang inano sa akin, ang nickname ko naging Tikoy na lang. Pero nung unang pagkikilala natin, hindi pa ito yung farm mo eh. During nung banding team ng GAP dati is kasama ako doon pa sa isa na medyo may paahon. Doon sa kabila. Yung ano namin, yung unang-una kong ginamit na hindi naman din nagtagal kami at medyo nagkameron ng problema. Ano nakita mo rito sa lugar na ito kumpara doon sa dati mong... Hindi, ang hinabol ko kasi dito tabing kalsada. Tapos pag may event kami, madaling sunduin yung mga tao. Ganun yung hinabol ko dito sa tabing kalsada. Kasi problema, kawawa naman kasi yung mga tao kung doon pa namin ito sunduin sa malayo. Kawawa naman sila paghakot ng mga gamit namin. Kaya mas ginusto ko ng tabing kalsada. Kamusta naman yung mga manok mo rito kumpara doon sa dati? Doon sa dati, okay din naman. Kaya lang dito siyempre, ito kasi cording area ko lang. Ginagawa ko lang cording to para sa pang-event namin. Hindi naman to talaga range. Iba yung range ko doon sa kabila. Kaya dito, lagay lang namin. Pag sumasali kami ng mga event, dito nang gagaling yung manok. Dito namin ini-stock para madaling dalhin sa mga sa mga arena. Usapang event, sikat ka sa Facebook, sa social media. Madalas kitang nakikita na namimigay ng mga manok, pulet, stag. Ano yung ginagawa mo na criteria para mag-succeed yung alam ko meron ka pang pa-ending minsan eh. Paano yun? Ayun, sa mga pinamimigay naman natin, halimbawa, mamimigay ako ngayong araw ng mga pulet. Yun naman ay sa mga star sender. Kung sinong pinakamaraming star, siya yung mananalo. Kasi hindi ko naman pwedeng ibigay yung pre-raffle na yun nang basta. Maraming mga galit sa akin. Di ba? Maraming mga galit sa akin doon. Kasi, syempre, ibibigay ko. Para sa bila, pinipili ko yung binibigyan ko. Di ba? Ngayon, ang ginagawa ko, star sender na lang. Para kung sino pinakamaraming star na isisend sa akin, siya yung makakuha. Di ba? May mga feedback ba na yung mga nakakuha sa'yo? May mga feedback ba na dumarating sa'yo? Ayun, talagang masaya ako sa mga feedback na binabalik sa akin kasi nagpapanalo. Although, sa totoo lang, yung pa-ending ko, isa pa yung pa-ending ko. Ang dami nag-message sa akin, sir, ang galing ng manok mo. Sabi sa akin. Kasi, ako po mga idol, nagsimula ako mag-ending ay nung December. Last December, isang taon na. Ngayong December, ayan. At yun, lahat ng nakakuha sa atin, nagsimula po ako sa pa-ending ng mga 3 months old. 3 months, 4 months, yan, nagsimula ako dyan na magpa-ending. Tapos, ayun, napalaki nila. Tapos sabi, sir, nanalo yung manok na galing sa'yo na pinanalunan ko sa ending. Ayun, natutuwa naman ako at yun, nag-champion daw. Kagaya yung isa, nag-message sa akin ng isang araw, nag-champion daw sa La Union. Nakakataba ng puso, di ba? Sino namimili nung mga dapat, kung pamimigay mo, yung criteria na pinipili mo na ito dapat, ito yung pamparapol ko, ito yung pampano ko? Sa akin naman, walang pili-pili eh. Alam mo, sa totoo lang, kahit alin dyan sa mga manok ang damputin mo, okay naman yung bloodline yan. Kasi ako, pag hindi maganda sa akin yung bloodline, ako mismo sinusubukan ko sa sarili ko eh, na pag hindi maganda yung record sa akin, inuulam namin. Inuulam namin. Ay, syempre, ano mo yun? Dadami yun. Tapos, hindi mo nang mapakinabangan. Mapupunta sa ibang tao, mapahiya ka lang. Diba? Di mas magabuti pa, kami na yung unang makinabang. Diba? Mas masarap ang ulam. Speaking of kaling, gaano kahigpit ang isang Rap Periol sa pagkakal? Sa pagkakal, hindi naman ako masyadong mahigpit eh. Basta sa akin, sabi ko, kahit na medium size yan o small, basta wala lang diferensya. Yung wag lang talaga yung reject na may kapansanan, ganun. Pag may mga kapansanan, pinapakal ko talaga sila. Pero yung mga sa amin, kahit medyo maliit lang height niyan,
talagang mananalo. Number 1 yan sa akin. Yung sabihin ng iba na may class A, class B. Kasi yung class A na yun, sasabihin lang perfect. Parehas lang ang magkakapatid yun eh. Mga kapatid na yan. Ang lahat ng manok kasi yan, lahat ng bloodline natin, pag halimbawa yung isang bloodline, ito, 5 lalaki na palabas natin. Yung 5 na yan, kahit yan ay perfect or sabihin mong class A, may lalabas pa rin dyan bulok. Meron, tama. Sa magkakapatid, di mawawala yan. Hindi mawawala yan. Parang sa tao, mga idol, na pag tayo magkapatid, 7 lalaki, may lalabas dyan na bugok. Di ba? Ako, sabihin ko sa iyo, may lalabas dyan na panira sa pamilya. Parang ganon din ang manok. Ang manok kasi, maliit lang yung utak niyan. Pero, ang ugali niyan parang tao rin. Tignan mo sa manok, may malabas na mababait, may malabas na salbahe. Sa tao, ganon din eh. Meron. Maliban lang kung 2 magkapatid lang yun eh. Pero pag madami doon, may malabas salbahe doon. Tapos, sa mga kapatid, hindi man lalabas ng lahat yan pare-para sa mukha. Tama. May lalabas yung pangit. Ganun yung mga idol. Kaya, mahirap mong mag-breed. Parang tao rin yan. Di ba? Punta naman tayo sa mga linyada mo. Ano yung mga linyada na gustong-gusto mo talaga? Ayun, sa akin, wala naman akong paborito eh. Kasi alam mo sa tulang, dati may paborito talaga ako. Ngayon, isinali ko. Pinaedad ko ng 3 taon. Sabi ko, paborito ko nga siya. Dinala ko siya sa SMC. Natalo. Yun ang mahirap. Yun ang mahirap ay paborito. Kaya, yun. Ako, sa lahat ng bloodline ko dito, wala akong paborito. Kung ano man yung tingin ko sa isa, lahat yan pare-parehas. Oo. Meron ako nakita dito dati, yung unang punta ko. Meron nakita na bitaw natin dito, halos lumagpas sa camera ko eh. Ay, hindi ko makakalimutan yun. Anong composition ng linyada na yun? Gilmore yun. Puro straight Gilmore yan. Ang nakikita ko kasing mga Gilmore, usually, nakikita kong Gilmore is karamihan na sa ibaba. Sa'yo, lumagpas sa camera ko eh. Oo. Bakit? Anong meron? Alam mo yung binidyo natin na yun, na pinag-champion namin sa WPC yun. A1 pang isa doon. Ano yun? Isang batch yun na talagang halos puro panalo sila. Kung ano yung laro na nakita mo, lahat pare-para silang gano'n. Kaya nagtaka nga ako, bakit straight Gilmore yun? Bakit may umangat na gano'n? Wala naman akong ibang tinimpla doon. Gulat na gulat din ako. Di ba? Ang taas. Halos maabot yung ilaw. Ang tinanong natin, pero Gilmore sa Gilmore lang yun. Kaya maraming... Tagal na nun, pero hindi ko pa nakakalimutan yun. Oo, kaya nga ang daming bumibili sa akin ng Gilmore. Ayun nga. Number 1 yun. So, ibig sabihin talagang nagbibenta ka? Oo, nagbibenta ako. Pero dati sa totoo lang, di ba, nung nagkakilala tayo nun, hindi naman tayo nagbibenta. Kasi ayoko talaga. Ang manok ko kasi nung dati is pang personal ko lang. Kasi ako, passion ko lang. Pero ako, minimum lang ako. Hindi ako gaya nung iba na mahilig ka sa manok pero todo-todo. Hindi ako ganun. Kasi ang gusto ko lang nun, may pangsali ako. Maaliw lang ako sa buhay ko. Parang aliwan ko lang. Ganun ang nangyari. Kaya lang hindi ko rin pinangarap na maging ganito. Na makilala ako sa social media. Hindi ko alam na darating yung panahon na makikilala pala ako. Hindi ko pinangarap to. 100,000 make it. Ano pakiramdam mo nun? Yun, ako, masaya ako. Kasi, totoo lang, hindi ko rin naman talaga akalain na aabot ng gano'n, na sisikat ako sa manok. Kasi, nag-open ako ng isang account ko, pero about sa family ko lang, so pasyal-pasyal ako. Hindi umangat yung yung followers ko. Pero sa manok, talagang, alam mo sa totoo lang, para kang artista rin eh. Kaya nga eh. Di ba? Pero yun mo, pupunta ako ng mall, may balabati sa akin, idol. Picture sa akin. Nakakatuwa, di ba? Tapos, minsan, pumunta ako ng airport. Papunta kami ng Singapore noon. Hinarangan pa ako. Sa Kala mahuli ka na. Palabas na ako ng aeroplano, pababa ako doon. Kala mo, i-deport ka. Inila-hila ako. Sabi niya, idol, pa-picture naman, sabi sa akin. Yun ang kaganda. Nakakatuwa. Na hindi mo naman talaga ginusto na umabot doon sa ganun. At saka iba-ibang klaseng tao na nakasalamuha mo. Simula maliit hanggang sa malaki, nakakasalamuha mo. Pantay-pantay ang turing sa pagmamanok eh. Walang mayaman. Boss, walang mayaman, lahat pantay, di ba? Ngayon, breeding season, early bird. Ilan ang expected mo lalabas sa'yo? Ngayon, gusto ko sana 1,000 eh. Kaya lang, hindi man kaya. Kasi yung mga inahin ko, wala talaga akong natira ng mga pulit. Nagkamali ako ng tinira. Dapat ang pre-reserve ko, yung local na pulit at saka national. Ang na-preserve ko kasi, mga early bird, hindi pala abot yung lugon eh. Kaya, kumbaga, siguro makapag-breed ako ngayon, sana umabot man lang ng kahit 200 na stags, okay na yun. Kasi totoo lang, ang daming kumukuha sa akin eh. Yun nga yung nagiging problema ko na
ang daming kumukuha sa akin, kaya may mga order na naman sa akin mga day old, hindi ko naman pwedeng pigilan yun. Kasi kukuha sa atin eh. Kaya halos na walang matira sa akin. Yun ang disadvantage yung mga nagbebenta. Oo, yun ang halos walang matira sa iyo. Yun ang problema pag ikaw ay commercial. Unlike dun sa ibang commercial na pinipilian muna nila bago ilabas. Ako po kasi mga idol, sisiw pa lang talaga, ina-out ko na para walang mapili. Kasi pag stag na yan, ano eh, kumbaga ikaw may-ari. Mamimili pa yan. Pipiliin mo muna yan bago mo ilabas sa media. Sa market. Diba? Sa market. Kaya, yun, ako, sa akin, mas maganda ang payo ko doon sa aking mga kumuha sa akin. Day old pa lang kuhanin na para sigurado na hindi ko mapipilian yon. Kasi hindi mo maiwasan ng pilian eh. Yun naman ang advantage. Diba? Oo, kaya nga halos liter sa akin. Naku, minsan talagang maliliit na, pero nananalo pa rin. Pero tungkol sa pagbebenta, ano ba ang naitulong nito sa pamumuhay mo, sa pamilya mo, lalo na ngayon, dalawa ang anak mo nag-aaral, more on parehas pa college, parehas pa lalaki. Anong naitulong sa iyo nitong industriya na pagmamanok? Aboy, malaking tulong sa akin yan. So, totoo lang mga idol, ako walang hanap buhay. Wala akong hanap buhay. Kasi dati may negosyo ako. May negosyo naman ako ngayon pero hindi man ganun kalakas yung kita namin. Halos konti pangkain din lang. Kaya napakalaking tulong ng manok para sa akin. Kasi halos 3 taon na akong walang negosyo na maayos. Dahil sa pandemic. Gawa ng pandemic, sinira ng pandemic mga idol. Na-apektuhan talaga. Oo, kaya yun, sa pagmamanok, andyan yung pera. Kumbaga sabi nga ni Mayor Ret Angara, bisyo gawing negosyo. Siyempre, kailangan ko pukusin lalo yung manok ngayon dahil doon ako nabubuhay ngayon sa manok. Number 1 yan. Kaya, yun, lahat ng sabi ko nga po sa inyo mga idol, kung kayo po'y nangangarap mag-breed or mag-alaga ng manok, magsisimula pa lang kayo, bumili kayo ng materyales na maayos. Tama. Kasi, yun yung magiging foundation natin, pundasyon natin sa ating pag-breed. Kasi kung bibili mo lang kung kani-kanino yung manok natin, walang mangyayari. Kasi, 1 taon kang magsasuffer. Tapos, lalabas sa'yo, puro talo. Sinong bibili sa'yo? May balita ako, magandang balita para sa'yo. Parang malapit na. Malapit na itong contract signing. Ayan. Ano ba ito? Ayan. Ba ito? Yun o, maganda. Magandang tanong yan, magandang tanong. Yan o. Maraming salamat pala kay Sir Joel. Yan o. At malapit na po tayong pumirma sa kanila sa Salto. At yun, syempre, ako sa akin naman, masaya ako sa naabot ko sa buhay ko, narating ko sa buhay ko na hindi ko naman ginusto yun, na talagang siguro sa mga achievement natin, tama. Kukuhanin nila ako bilang endorser, yan o, mga idol. Kaya, yun, nagpapasalamat ako ng taos puso sa kanila. Panibagong mga katulong naman sa sa'yo, tsaka sa pamumuhay mo. Diba? Malaking tulong po kasi mga idol. Kaya ako gusto ko talaga, may isang company na kumuha sa akin. Kumbaga kahit ako'y mag-endorse sa kanila, malaking tulong yung ibibigay nila sa akin as a endorser nila. Ano yung meron sa Salto na bakit itong ginagamit? Ang Salto kasi, talaga totoo lang, kahit nung ako'y nagsisimula pa lang, alam mo, ginagamit ko talaga yung nila, Galimax 21. Kasi nung kay Boss Jong Daed, talagang yan ang ibinibigay sa akin. Kasi sa totoo lang mga idol, kay Boss Jong Daed po, ako nagsimula na bumili ng feeds. Nung ako'y nasa Lubaliches pa, siya po yung nagsusupply sa akin ng feeds. At ang binibigay talaga niya sa akin, Salto talaga. Oo, yun kaya na-try ko sa... Hindi mo natanong kay Boss Jong ba? Bakit boss ito binibigay mo sa... Hindi na ako nagtanong Basta ginamit ko na lang Pero yun, okay naman. Nag-nick naman sa mga manok ko. Talagang magaganda yung mga manok ko. Tsaka madaming itlog yung manok ko Oo. Doon sa Salto, sa Galimax 21 mga idol. Kasi ginagamit ko talaga maintenance. Talagang full blast ako sa kanila sa maintenance. Kasi magandang katawan ng stags Kumbaga buo talaga sila. Buo sila. Yun ang gusto ko sa kanila. So talagang kung ano yung nakikita kong katawan niya, resulta yan ng Galimax. Oo, ng Salto. Salto. Yung tayo, yung balahibo, ang ganda Ganda, maganda. Oo. Ano naman ang maipapayo mo sa mga kaibigan natin, mga katropa natin na maganda ang paggamit ng Salto feeds sa mga manok? May recommend ako po sa inyo ang Salto. Kasi talagang nasubukan ko ng ilang taon yung Salto. Kaya talagang ako, yun, may recommend ako na maayos at quality po yung feeds nila. Yan, ang Salto. Mayroon nga pala kayong binuo ngayon na grupo. Kwentuhan mo nga kami tungkol dyan. Ayan, yun naman sa totoo lang yung namin na yun, yung PGB. Matagal na rin sana. Kaya lang siyempre, hindi pa ako naniniwala masyado. Aking kumpare na si paring
paring Eric Dumas. Sabi sa akin, pare, magtayo tayo ng association, sabi sa akin. Sabi ko, pare, hindi basta-basta magtayo ng association. Sabi ko. Mahirap. Sabi niya, sige, basta mag-recruit ka lang. Dahil nasa Amerika siya, mga 3 balik siya. Pangatlong balik niya, ayan, kinausap niya yung iba, siya na lang ipag-usap. Siguro nasawa ng kasabi sa akin. Kaya mga idol, halos ayaw na umuwi. Halos ayaw nang umuwi kayo, nung kumpare ko. At nandito pa rin sa Pilipinas ngayon, siya po ay isang professor din. Ano man ang kaibahan nitong PGB sa ibang asosasyon sa team mo? Yun, ang kinaibahan po ng association namin, yun, may talagang dividendo, pagkagaya ng sa BGBA. May ano rin yan. Pero hindi naman sa kinakalaban namin sila or kinukompetensya namin sila. Kumbaga, kanya-kanya lang naman ang ano yan, diskarte, di ba? Huwag lang yung magsisiraan kami. Magkakaibigan tayo. Asosasyon lang itong nagkaano, pero yung mga tao rito, dapat magkakaibigan pa. Oo, kailangan. So, magkaiba lang na asosasyon, pero magkakaibigan pa rin. Kailangan maginoo pa rin. Nakikita pa rin sa taas ng ruwede yan. Oo, ganun. May page po kami, pakipollow, like, and share ng page po namin. Para po mas maraming makakita. Ayan po. Kung hindi nyo po ipapollow, like, and share yun, hindi po dadami yun. Kaya mas humingi po ako ng tulong sa inyo na pakipollow, like, and share po ng aming page. Ayan po. Lalabas po sa aking screen yun. Share nyo na lang po. I-like nyo na rin para naman hindi lang iilan ang makinabang dito. Lahat po magiging national na rin ito. Kung magiging successful ito, hindi lang Luzon ang may kinabang, kundi pati ang national at ang Visayas at ang Mindanao. Bago magiging nationwide to. Alam ko may bagong bukas ka na negosyo ngayon. Ano ba ito? Although hindi yun ang bagong bukas kumbaga nung May pa yun. Poultry supply po yun mga idol. Yan po, yung mga around dito sa San Jose del Monte na gusto pong bumili ng feeds namin, ayan, meron po tayo doon feeds, mga gamot, ayan, may mga vaccine po tayo. Yan, Thunderbird, Bimig, Salto, syempre naman ang Salto. Hindi mawawala yun. King Slasher, hindi mawawala. At saka yung King Slasher, mga idol, ayan po. Lahat ng produkto nandito sa kanya. Kompleto tayo. Yan, mga pang-sipon, basta lahat, mga gamot, mga medicine sa ating mga alaga, meron po tayo. Basta at saka po sa pang-aso. Ayan po. Basta pang manok lang. Harap ng SM, mga idol. Harap ng SM, makikita mo, Rap Poultry Supply. Ayan po. Ini-invite ko po kayo na minsan nilalive ko yun. At okay naman yung ano namin dun Kumbaga, talagang kailangan ko lang mapalakasin pa. Lalakas yun. Malakas na nga Sana. Kanina lang may buyer doon na kilala natin Direkta Ayun, maraming salamat po mga katropa. Sir Rap, maraming salamat sa iyo sa pagpapaunlak sa Game Paul Society. Yan, pakipollow, like, and share lang po. Game Paul Society. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat po mga katropa. Ako po si Sherwin, ang inyong host. Maraming salamat po. At ako po si Roswell Periel ng Rap Game Farm. Maraming salamat po.